Magpapatuloy ng mga programa at aktibidad sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong taon. Ating alamin kasama si Commissioner Lordino Vergara, Subcommission on the Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Commissioner Vergara, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, good afternoon, Ase Kweng and Sir Joshua. Magandang hapon po pati sa inyong mga nakikinig ngayong tanghali. Ngayong papalapit na po yung pagtatapos ng National Arts Month, ano po yung mga natitirang aktibidad na dapat abangan ng publiko at saan po ito gaganapin at kung pwede pa pong sumali ang ating mga kababayan? Yes, Ase Kweng. Actually, ngayon pa lang yung 2 linggo na hitik ng mga activities tayo, no? Actually, bukas magsisimula sa Palo Leyte ang activity natin, ano? Meron tayong activity sa Palo Leyte at sa susunod na linggo ay meron naman sa Butuan at saka sa Davao. Gayon din sa Los Baños. Mayroon kaming Art Fridays, Ase Kweng, no? Kung nabalitaan ninyo, ang ating Pangulo ay binuksan kasama ang ating First Lady, ang likhang Pilipino dito sa May Rojas Boulevard. Meron kami diyang 5 Friday, ang tawag namin dyan ay Art Fridays, no? So ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga local government, no? Nag-invite kami ng 5 local governments na nagtatanghal, no? Yung kanilang mga local artists at mga activity ay mayroon. So, magsisimula pa lamang ang hitik na mga activities at magtatapos ang ating ani ng sining ngayong February 27. Doon paparangalan natin yung mga ating mga mahuhusay na artist na nalo sa ibang bansa. Ito yung sa ani ng Dangal at yung closing concert namin sa Metropolitan Theater. Kaya marami pa pong activities na pwedeng makidalo at makiisa ang ating mga mamamayan. Okay. Commissioner, paano po tinitiyak ng NCCA na ang mga aktibidad sa huling bahagi ng selebrasyon ay naaabot pa rin ang mga rehiyon at hindi lamang nakasentro dito sa Metro Manila? Sir Jos, tama ka po, no? Ginagawan po namin ng paraan na ang selebrasyon ay hindi lamang nakatutok dito, no? Kaya gagaya ng aking nabanggit, meron tayong mga activities na talagang in-spread natin sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Meron tayong mga sites na kung tawagin ng implementation ng National Arts Month. Sa Los Baños, Laguna, so meron tayo dyan sa pakikipagtulungan ng University of the Philippines, ang ating mga local artists sa Region 4 at ganun din sa Palo Leyte. Sa Palo Leyte actually ay maraming nakalatag na mga activities tayo na mararamdaman ng ating mga mamamayan doon. Ganon din sa Davao at saka sa Butuan. So, tinitiyak natin na ang selebrasyon ay hindi lamang nakatuon dito sa Kalakang, Maynila, kundi sa buong Pilipinas. So sir, isa sa layunin ng National Arts Month ay ang pagpapatibay ng identity ng mga Pilipino. Sa inyong pananaw, bakit po mahalaga na patuloy itong binibigyan diin sa pamamagitan ng sining at kultura? At saka paano po kayo naghihikayat na ma-enhance pa o ilabas ng mga kabataan yung kanilang talento kung sakali man na meron po talaga silang special talent na kailangan nating i-encourage pa sila? Ase Kweng, ang sining ay hindi lamang palamuti, ano? Sumasalamin ito sa ating kaluluwa ng ating kultura, no? Kaya mahalaga na dapat ay ito ay maging kabahagi sa lalo-lalo na sa ating mga kabataan. So tinitiyak ng National Commission for Culture and the Arts na ito ay maging daluyan ng ating pagkamalikhain, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na ating ibinababa, no, sa ating community ang mga sining na ito sa pamamagitan ng mga programa ng NCCA na naglalayong paunlarin ang ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ating sining. Malaki na kasi ang impluwensya ng social media kaya ginagawa natin itong paraan para mas mapalawak at palawig natin ang ating mga ginagawa sa NCCA. Gaya ng aking mga nabanggit, meron tayong mga programa ng mentorship na pwedeng ibigay sa ating mga kabataan at sa ating mga mamamayan kung saan pwede silang makiisa at makibahagi sa mga gawain ito. Actually, ngayon sa nasa Metropolitan Theater, nagbukas ng isang exhibit ang ating isa sa ating national artist sa visual arts kasi ang subcommission ay binubuo ng 7 mga sining na kung saan ay may mga kanya-kanya silang flagship programs na ibinibigay para matugunan at mapalawig natin ang ating sining sa ating mga mamamayan. Alam mo, ang sining ay
napakabisang paraan ng daluyan ng ating pagka-Pilipino, ang ating pagkamalikhain. Kaya sa taong ito, nakatuon tayo sa tema ng Ani ng Sining. Ito ay harvest ng katotohanan at giting. No, dati ang pagkamit lang natin ng kalayaan ay nagagamit natin sa maaring dahas, no? Maaring sa pakikidigma, pero malaking bagay na ngayon na ang isang tinta ng pluma, ang isang painting ay nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng mga gawain, yung shared experience ba. Kasi kapag nagsama-sama ang mga taong kumanta, nagsama-sama ang mga taong sumayo, tumitibay yung shared experience natin para mailahad natin na kung ano ang katotohanan at giting na meron tayo. Yung nakikita natin sa screen, ito yung sinasabi kong likhang Pilipino, no? Ito ay binuksan ng ating Pangulo at ng ating First Lady. Dito, meron kaming mga activities na ginagawa every Friday. No, sa susunod na Friday ay nandiyan ang Quezon. Nung mga dalawang Friday na nakaraan ay nagtanghal ang Angono Rizal at saka ang ating Bulacan, no. Sa susunod na dalawa mag-spill over pa sa March para Mandaluyong at Muntinlupa. So ayan yung isang pamamaraan kung paano natin maiparating, no, na ang Pilipinas ay may mayamang kultura at ang Pilipinas bilang salamin ay ng ating ekspresyon at pagkamalikhain, nandiyan dyan ang ating sining. Okay, Commissioner, from your perspective, sa harap ng globalisasyon at impluensya ng social media, paano po natitiyak o paano po sinisigurado ng NCCA na nakakasabay tayo dito at yung inyong mga programa na pangsining para mapanatili at mapagyaman pa ang natatanging kulturang Pilipino? Napakaganda ng tanong, Sir Josh, no? Kasi meron tayong ginagamit. Sasabay kasi din tayo doon, no? Pero syempre, ang pagsabay natin dyan, may tinatawag tayong local, Ito, inilalahad natin sa ating mga mag-aaral sa curriculum. Kaya sa curriculum natin, meron tayong musika at sining na asignatura para mas mapalawig natin. Yung local aspect nito ay pinapalawig natin. Pero ang technology kasi ay isang mabisang pamaraan, no? May tayong tinatawag na media arts, no? Na kailangan nating sumabay din dahil ito ang mabisang pamamaraan ng komunikasyon ngayon. Pero syempre, kailangan nating bigyan ng tuon kasi kaya nakatuon ang aming tema ngayong taon sa katotohanan dahil alam natin na sa ganyang pagtakbo at bilis ay marami rin tayong na-encounter ng mga suliranin ng fake news. So, mas minamaigi nating maipakita na sa pamamagitan ng sining, no, ay meron tayong katotohanan na naipapahatid sa ating mga tao. Kaya yung pagbilis ng technology at ng globalisasyon, hindi natin yan maiiwasan at mas pinalalawag pa natin sapagkat yung creative industry law na meron tayo sa Pilipinas, isang aspect din ng performing arts. So malaki ang tulong para sa globalisasyon na tinitingnan natin para dito. So sir, ano naman po yung papel ng mga local artists at cultural workers sa pagpapalaganap ng Filipino identity? At paano sila sinusuportahan ng NCCA sa mga natitirang aktibidad niyo po ngayong buwan? Malaki ang ginagampanan ng ating mga local artists, no? Ang ating mga local artists ang ating kasangga at ito ay binibigyang pansin natin sila sapagkat yung buong subcommission, lalong-lalo ang subcommission of the arts, may 4 po kasing subcommission, from heritage, sa mga cultural dissemination, nakatuon ito kasi ang NCCA ay policy making at grant giving agency, cultural agency. So mga ginagawa nating programa ay nakatuon para tulungan ng ating mga local artists na lumikha, no, ng kanilang mga sining sapagkat ang kanilang likha ay nagbibigay ng identity sa ating pagka-Pilipino. Kaya yung mga nanalo sa ibang bansa na nagbigay ng karangalan sa atin, no, ay aming paparangalan ngayong February 27 bilang ani ng sining, no. Ito yung Harvest of the Arts. So ito yung binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga local artists kasi yung support na binibigay natin sa kanila ay mataas. So currently ang ating bagong tatag na chair, si Chair Eric Cirudo at Executive Director, naglalatag siya ng mga programa na mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga local artists para mas makabuo pa at makalikhang magbigay na tamang identidad sa ating mga Pilipino. Okay. Commissioner, para maintindihan naman din po ng publiko, no, matapos nga po itong National Arts Month,
Ano po yung ginagawang pag-aaral? Paano po yung proseso ng NCCA para masukat kung epektibo ba yung selebrasyong ito sa ngayong taon ito at pagdating sa pagpapahalaga ng publiko sa sining at kulturang Pilipino? Alam mo, Sir Jos, napakaganda ng tanong na yan sapagkat hindi ito padamihan ng dumalo eh. May konteksto tayo ng sustainability ng mga program. Ang NCCA, sa lahat ng mga activity niya ay may tinatawag na Program Management Evaluation. No? Sinusukat nito at tinitiyak nito ang impact ng mga activities. Hindi lamang sa dami ng dumalo. Kasi tinitingnan natin ito kung paano ang magiging sustainability ng program, saan may pagkukulang, saan kailangang pang tingnan ng buong NCCA at mga attached agency nito na cultural agency at mga local government para mas mapalawig natin ang ating mga programa. So sa pamamagitan ng parameters na ginagamit ng aming PIMED at ng direksyon kung saan tutunguhin natin ang ating mga plano, tinitiyak namin na lahat ng mga programa ay mayroon dapat impact, nakakarating sa mas makararaming Pilipino, maging citizen-centric ng mga programs. No? Hindi lamang na ito ay ginagawa natin para sa padamihan ng kung sino. At talaga naman kailangan nating i-measure din ang mga beneficiaries. No? Kaya tinitingnan namin no, sa buong taon kung saan unsubscribe o kokonti ang naparating naming programa sa 16 regions na meron tayo sa Pilipinas. Kaya naglalahad kami ng mga programa sa susunod na taon kasi ako ay kay-elect lang na bagong commissioner, tinitingnan natin no, yung impact ng programa ngayon ay magkakaroon ng input sa susunod na mga programming para mas mapalawig pa natin kung ano ang nakikita nating mga pamamaraan na programa na mas tatatak, mayroong impact, sustainable sa ating mga mamamayan. So kailangan maipakita talaga natin yan kasi itong taon na to tayo ang chairman ng ASEAN, so dapat ma-showcase Yes, itong ASEC. mga produkto na to. Yes, Talento ASEC. ng mga Pilipino, di ba, sir? Yung Tama, programa. yes, ASEC. Malaki ang demand ng Malacanang sa NCCA para sa pagtugon no, ng ating ASEAN 2026. So itong aming closing, ang aming closing na concert ay may kaunting patikim tungkol sa kaganapan na ito. So kailangan natin ito ipakita at ito ay may kinalaman sa dahil bilang bahagi tayo ng isang ASEAN community at napakadami no ng pwede natin i-showcase at ipakita not only for our ASEAN talent no, punong-puno tayo ng talento dito sa Pilipinas. Punong-puno tayo ng mga sining na may pagmamalaki natin sa ibang bansa. Okay. Commissioner, kumusta din namin yung inyong ugnayan o yung coordination ninyo with other government agencies katulad sa Department of Tourism na maaaring maging magandang kolaborasyon ninyo para mas mapaigting pa natin ang turismo dito sa bansa? Yes, ASEC. Nakaupo sa board ang ating tourism. There are 15 members board ng NCCA. Tinitiyak namin ang kolaborasyon ng bawat isa. No? Marami pang attached agencies. No? Cultural Center of the Philippines, National Historical Institute, the National Museum. So lahat ng ito, and the tourism, lahat ng ito ay gumagawa ng plano ng koordinasyon at maging integrated ang lahat ng mga gawain para mas matiyak natin na hindi siya hiwalay. No, kapag mayroon tayong selebrasyon na katulad nito, nakakonect yan sa iba-ibang mga ahensya sapagkat ito lang naman kasi ay simula ng February. Yung susunod, may April pa tayo na Literature Month, may April pa tayo, mayroon pa tayong Food Month, mayroon pa tayong Indigenous Month. So, lahat ng ito, no? Ngayon, January, kakasimula pa lang ng taon, punong-puno na tayo ng festival sapagkat ang sining ay isa ring daluyan ng ating creative economy, no? At yun talagang tax na ibinabayad natin na napupunta sa NEFCA, yung National Education Cultural Funds na ibinibigay sa NCCA. So the more na marami tayong tax na ibinabayad, nakakakuha tayo doon ng porsyento para mapalawig natin ang mga programang ito. Alright, sir. Mensahe at paanyaya nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong National Arts Month. Thank you, Asik Weng and Sir Jos. No? Kayo po'y aming iniimbitahan pa na makidalo. Ito po'y para sa inyo, libre po ito. Ito po ay ginagawa natin para mas maipalahad natin ang lahat ng mga gawain na maglan talaga sa ating mga komunidad, sa ating mga kabataan, sa mga kababahian, at maging inklusibo
So kayo po ay inaanyayahan ko pa ng 3 susunod na Friday sa Likhang Pilipino. Ito lang ay sa Roas Boulevard po, libre po yan. No? Sa mga taga Palu Leyte po, mag-iisimula po ang activity tomorrow. Sa mga taga Davao sa February 20, sa Butuan sa February 24, ganun din po sa Los Baños. So, sa Metropolitan Theater po, bukas po ito para sa inyo na first come, first serve basis. Magkakaroon po tayo ng konsyerto ng katotohanan at giting sa February 27. Ganun din ang awarding natin ng Ani ng Dangal. So, maraming salamat po sa pagkakataong ito dahil napakalaki pong importansya ng ganitong space at plataforma para ipahatid natin sa ating mga mamayan na buhay ang sining sa Pilipinas at meron po tayong programa sa pamamagitan ng National Commission for Culture and the Arts. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Lordinho Vergara, Subcommission on the Arts ng NCCA. Thank you, sir.